In general, mahirap daw makipag-friends sa mga lokal dito sa Germany. Hi guys, ako po si Eko, and for today's vlog, sasamahan tayo ng mga friends natin dito sa Munich para sagutin ang tanong na totoo nga ba na mahirap makipag-friends sa mga taga dito. Lahat ng yan dito lang sa paborito mo nating vlog tambayan, ang Random Eko Vlog! Hi guys! So, welcome sa vlog natin ulit. Gaano kahirap maging friends sa kanila? Mahirap kaibigan sa kanila dahil sa communication barrier na tinatawag. Kasi Deutsch sila, tao ako. What? Pero willing sila makipagkaibigan as long as kaya mo silang sabayan sa language nila. Kasi parang pag hindi mo naintindihan ng dalawang beses, tatlong beses, mauumay na sila sa'yo eh. So, yun nga, galing ako ng Gustro, so hindi naging maganda ang experience doon. Then, lumipat kami dito sa Bayern. Yun, hindi lang kuligin o katrabaho ang nahanap namin ko, especially sa akin, kundi isang family. Yun ang which is importante kasi, thank you. Kasi 'di ba, mag-isa lang tayo dito sa Germany, wala tayong pamilya. Maganda 'yun na napunta ka sa isang station which is palliative station ako. Parang lahat sila welcome nila ako ng sobrang init. Deutsch na yung as in Bayerisch, yung tinatawag dito na local talaga. Tapos meron din ako kasamahang tatlong ibang lahi na Serbian tsaka Bosnian, dalawa. Which is yung isa is 30 years na dito, tapos yung isa chef namin, tapos yung isa ay parang 5 years na rin. So ako talaga yung pinakabago, nag-iisang Pilipino sa station namin. Pero despite na hindi ako magaling mag-Deutsch or Filipino ako, iba ako sa kanila yung culture. Tinanggapin ako, talagang nagtatawanan kami. Doon ko na natapagtanto na maalam din pala silang may sense of human. Sense of humor din sila. Oo, kasi alam din nila yung mga joke natin. Times na nangailangan talaga ako na talagang as in, na lost yung isa sa member ng family namin. Talagang narinig lang nila ng once pumasok ako ng duty, pinauwi nila ako. Hindi mo kaya. Tapos nagkusang loob na sila mag-contribute, then sinend nila sa akin. So tapos nung bumalik ako para ayusin nila yung crank shining ko, talagang lahat sila yumakap. Na-overwhelm ako sa nila, comfort nila, sa pagiging nice nila, sa understandable nila. As in, wala akong masabi. So napakabait talaga ng station. Sabi nung namin, ng boss namin, nasa you're in the great team. Tapos sabi ko kay station, sabi ko, no, family. Sabi kong ganun sa kanya. Iba't iba man tayo ng culture, iba't iba man tayo ng lahi, sa huli, tao pa rin, may puso pa din. Sa tingin mo sa kabila ng parang merong language barrier, parang natanggap ka nila. Meron ka bang certain effort na ginawa? Work ba? Ethics? Attitude? Anong meron? Unang-una, kaya ko sila lahat pakisamahan. Wala ako sa kanilang, although sila, nakikita ko merong sila, itong dalawang to ayaw sa isa't isa. Ito naman ayaw niya sa ganyan. Pagdating sa akin, pagka magkakasama kami, gusto ko kami sa amin, parang lagi kami magkasama magtrabaho, hindi kami magkahati, ikaw dito, ikaw dyan, hindi. So lahat sila, pag ako kasama, ganun ang ginagawa. Sinasabi nila sa akin na, sa'yo ko lang gagawin yan, ganun lang. Tapos may namatay kaming isang katrabaho, which is ang huling sinabi niya, Deutsch. Yun ang unang nagsabi sa akin na gusto kita, huwag ka magbago kasi lahat gusto ka nilang lahat. Sabi ganun sa akin. So, despite na hindi ako maalam magsalita ng language nila. So, yung pakikisama ko sa kanila, yung pagiging fly-safe, yung yung fly-safe, hardworking sa trabaho, hindi na nila ako kailangan sabihan, lahat ng klingil pupunta ako, sabihin nila, Bleib sitzen bitte. Ganun na sila sa akin. Wala silang masasabi kung may kailangan na bawa
makikiusap sila, pwede bang pumasok ka sa ganito? Papasukan ko, never ako nag-absent. Dito, di ko kayang gawin na mag-absent. Kasi, makukonsensya ka talaga. Tsaka kasi sila, ganun din naman sila. So, anong dahilan para gawin mo yun sa kanila? I find it na mas marami pa rin Germans or local na mababait kaysa sa In general, nagdi-discriminate. Hindi naman friends, siguro kakilala or workmates sa workmates din namin Ate Risa. Mababait sila sa amin Hindi sila mean, hindi sila may mga times lang siguro, but sa stress sa work, madami pa rin yung times na friendly sila, and pag like nagtatanong sila sa personal life mo, the more na nag-open ka kasi sa kanila, the more na nagigain mo yung trust. Sa amin, kay Ate Risa din, yung about sa family niya, sa akin, sa family ko, ganun. Pag yun yung conversation, ang haba ng conversation, unlike dati nung nag-uumpisa ako, parang ang tahimik mo, parang ganun. Pero ngayon, ba't daldal mo na? Ang ganun. Sabi ko na lang, kung noon, hindi ko kayo maintindihan. Ngayon, ako naman na hindi nyo maintindihan. Diba? Bawi-bawi lang ba? Ako personally, sa totoo lang wala akong local friend talaga. Lalo na dun sa Litsen, kung saan ako galing. Kasi most of the staff ay nakatira sa 30 minutes sa hospital. So malayo sila, may mga family. After ng work, either mag-stay sila doon saglit sa station, chika-chika silang magkakalahi, tapos uwi na sila. Kaming mga Pinoy, syempre lalakad pa uwi. Ako, walang opportunity kasi nga, unang-una nung dati, syempre, language barrier, mahiyain. Pero katulad nung kay Drew na parang umpisa, tahimik, tapos nung sumunod na gain mo na yung parang trust nila, ay, okay pala si Eko magtrabaho, maasahan pala siya, responsible pala siya sa work, kahit pa nagain mo yung trust nila. Tapos, isang way din yun na parang, nag-start ka na magkwento ka sa kanila, nag-open ka na sa kanila, nag-open up ka na rin. Nag-open up na. Oo. Totoo. Vice versa. Kasi yung lalo na yung mga kasama ko doon may edad na sila. So parang yung family issues, family matters, mahalaga sa kanila yon. So parang kapag alam nila na parang may something sa family, may something sa'yo, naunawaan nila na gusto na okay lang ba? Dumadating din yung point na parang naano ko din na merong barrier kahit papaano. Yung lugar na yon medyo sila, conservative. So hindi sila yung talagang generalist nag-open sa mga tao. Kung sino yung tinatrust nila, yun lang talaga. Kaya nung tumagal-tagal, parang sabi ko, okay, parang at least masaya ako kasi yun, nag-start na sila mag-invite. Sa summer, maligo tayo sa lake. Sa summer, punta tayo sa bar. Kaso hindi na toy kasi nga lumipat na. Friendly din naman sila dito sa Stuttgart kasi nga, city na siya, mas open, mga ganon. Although, hindi pa rin ako nakaka-interact ng masyado sa mga local. Disclaimer alert! May survival mantra ako nung nag-uumpisa ako dito sa Germany. Sinasabi ko sa sarili ko na hindi ako nandito para makipag-friend sa mga lokal. Nandito ako para mag-work. So, sa pinupuntahan ko, sa pinagtatrabahuhan ko, hindi man sila friendly o friendly man sila, hindi ko yun tinitake as personal. Kasi yun nga yung mantra ko I'm not here to be your friends. I'm here to work. Gagawin ko yung best ko sa work ko. And then, dahil doon, nagigain mo yung respect nila, nagigain mo yung tiwala nila, ay, etong si Riza masipag, etong si Riza focused, goal-oriented. Syempre, mas mabibilib sila sa'yo. Dahil ganun ka, sila na mismo yung lalapit sa'yo. Papakilala nila yung sarili mo and all. 'Di ba? Saka, isa pa doon, yung wala kang hurt feelings na, ay, hindi nila ako pinapansin, ayaw nila ako. Hindi ganun Hindi ko iniisip yon gusto ba nila ako, ayaw ba nila ako. Ang iniisip ko, work lang. Focus ako sa work. Maganda pa rin siguro yung mag-iwan ka ng marka, magaling ka sa work. Mag-iwan ka ng marka na friendly ka. friendly ka. Ay, hindi ganon. Is there any chance na parang na-misinterpret ka ba ng mga lokal? May time na, wag mong, parang sabi nung lokal sa akin, wag niyong anuhin si Riza, bad mood. So, sabi ko, no, hindi bad mood ako. Gusto ko lang mag-focus sa work ko. So, hinayaan na nila ako to work. Kasi pag nagkamali ka naman, hindi naman nila tatanggapin or aakuin yung pagkakamali mo
'Di ba? Mas masisira ka pa nga pag may nagawa kang mali eh. So, I just want to focus. Ganun ang sinasabi ko. So, I'm serious pagdating sa work. So, friends, work, hindi ko siya priority. Siguro kakilala, yes. Kakilala, mabait sa akin, yes. Pero I don't think na friend. Hindi kasi ako outgoing na tao. Kumbaga parang kukonti lang yung mga kaibigan ko. Wala akong friends na local. Yung mga kaibigan ko. yung mga... ay, bakit ako ganyan? Ande. Gamitin mo yung tissue. Yung mga kasama sa trabaho, okay naman sila. Hindi naman kami lumalabas sa yung interaction ko na talaga sa kanila is sa work lang. Hindi naman kasi talaga ako yung makwento talaga. Feeling ko it takes time. Oo, si Princess na. Alam, hindi Princess yung pangalan ko. Marky yung pangalan ko, hindi Princess. Sa akin, wala akong friend na Deutsch. Kasi ako, kinoconsider ko kasi na friend kapag yung nandyan, kapag kailangan ko, kapag may problema ako, nakakausap ko. Hindi kagaya ng ibang tao na friend na porket kakilala na sasabihin na nilang friend. Sa akin, hindi ganun yung meaning ng friend sa akin. Madami akong kakilala, pero hindi ko sila kinoconsider as a friends. Pero sa work mo, sa work ko, sobrang satisfied ako sa mga colleagues ko kasi sobrang friendly nila, approachable, and ayun, meron akong close na din sa mga ka-workmate ko. Si Takwa, like, di siya lokal kasi so Tunisian kasi siya so ang tanong is yung local friends. So may friends na ako dito pero hindi sila lokal. Like, mga foreigners din sila. Like, galing sila Tunisian, Serbian. Pagdating naman sa work, ayun nga, parang sobrang open din ako sa kanila. Sobrang madaldal na ako sa work. Kung noon, sobrang tahimik ako, sinasabi nila, "Oh, Marky, magsalita ka naman." Ganun. Hindi nila alam, di kasi ako marunong mag-Deutsch. Pero sa ngayon, sobrang madaldal na ako sa station, nakikipagkulitan na ako sa mga colleagues ko, minsan inutusan ko pa sila, ganon. Basta marunong ka lang makisama, yun yung pinaka-goal dun. Huwag kang, like kung may mga issues inside sa station nyo, huwag kang makisali, maging neutral ka lang. Lalo na kapag, kunwari, may mga tamad na colleagues, tapos nagpaparinggan sila, ganon. So, ikaw na Pilipino, marunong ka din makipag-plastikan as a Pilipino. Dapat plastic ka both sides, ganon. Hindi yung naging means mo para to survive yung everyday, Oo, at saka yung pagiging masipag. Kasi lagi nilang sinasabi na, "Ano ba yan, Marky? Nagawa mo na naman na yung ganito." Yung hindi pa nila sinasabi, nagawa mo na siya. So ipakita mo lang sa kanila na masipag ka, work-oriented ka talagang at organize, alam mo mag-organize, mag-manage ng time mo, ganon. Talagang okay ka sa mga colleagues mo. Pero pero dun sa Gustro, dun sa kung saan kami nag-work, kahit kita na nila na sobrang dami na namin nagawa, ang mapapansin nila yung pagkakamali mo. Estudyante, sisigawan ako. Ganun sila. Estudyante, tuutusan ka pa. Ganun sila kabad. Ewan ko lang kung mismong doon sa hospital lang. Hindi ko naman nila lahat sa buong north ng Germany, pero doon mismo sa kung saan kami nag-work before. Talagang mapapansin nila yung mga pagkakamali mo. Hindi yung mga ginawa mong magaganda, yung kasipagan mo yung papansinin nila. As in, yung may kita nila ilang patient na yung napaliguan mo, yung may hawak ka pang batya, tapos uutusan ka nilang mag-blood sugar. Parang ilang pasyente na yung napuntahan ko. Tapos i-blood sugar ko pa ang mga pasyente, parang ganon. Parang gano'n. Hala, bawal ba dyan? Ala. Pero dito, sobrang wala akong masabi. Sobrang satisfied ako and sobrang thankful ako kay God kasi binigay niya itong employer namin. I mean, sobrang maganda yung employer na nahanap namin. And super thankful ako kay Lord. Kasi yun lang naman yung gusto ko sa work yung maging maganda yung hindi ka papasok na mabigat yung loob mo. Yung papasok ka na magaan and parang excited kang pumasok. Sa Gustro, kung saan kami nagwo-work noon, 3 araw na nga lang yung pinakamahaba namin or 4 na araw na pasok namin, pinakamahabang pasok namin. Sobrang tamad ka na
parang maiiyak ka na kasi parang ano ba, 4 na araw, hindi ko kaya to. Pero dito, kahit mag 9 days ka sis, kayang-kaya mo yan. Ganun tayo mga Pilipino. Oo, like, kahit 30 days pa yan na work, go. Hoy, joke ko lang yun, 30 days. Eh, baka bakla ay ano na. Translate ng nanood. Ay, wala. plastic, sinasabi. So may mga friends din pa kayo na foreigner. For instance sa amin, nung nawala na yung batch ng mga Pilipino doon sa hospital namin, na pumalit yung mga Mexican. Tapos tumira yung family na yon malapit sa amin. So, ang ganda ng idea na nung tumira sila doon, nagkaroon kami ng friends nung kasama ko ni Ara. Na parang every week or after 2 weeks, after work, nagpipiknik, nagagawin. Dati kasi walang ganon. Hindi lang German culture na experience na may Mexican din. So shoutout sa mga Mexican friends namin diyan sa Litzen. Kala Luis. So yun. Birthday Luis. Boss niyan tsaka Serbian. Yun talaga yung malalang mag-joke. Yung tinuturuan ko kami ng Tagalog. Marunong mag-Tagalog, di ba? Yung maganda umaga. Pinupuntahan nila ako dito. Kakatuking ka magbasa. Sabi, anong kailangan mo? Tara, labas. Nag-grocery kami. Hatid ako ng penny. Ano yung mga relationship mo sa Hala, friendship ang tanong, di ba? Pagpunta sa relationship. May mga nakilala ka na mga ibang lahi dito. Madami. Oh, yeah. Oh. Huwag ka maingay Okay lang. Di ba? Oo, madami. Like, siguro buong buong country na lang. Pero yun nga, parang hindi ko naman sila kino-consider as a friend. Pero yung as in, ayun nga, sa work, may Tunisian, may Serbian na akong talagang masasabing friends. 2 beses lang akong lokal pala, friend ko talaga siya na kasundo ko sa work. Nag-coffee kami, parang gano'n. Tapos ang sabi niya, ano ba yan? Kung kailan aalis ka na, saka pa tayo nag-coffee banding. So, ngayon, doon lang sinabi na parang, ano ba yan? Kung kailan aalis ka na, saka pa tayo nagkaroon ng banding coffee. Si Nadine sabi, sayang naman. Kaya yun, sabi ko, hayaan mo na. Hi Nadine. Hello Nadine. Kaya yun, sabi ko, okay lang naman, may WhatsApp naman. Dami namang ding friends, mga Mexicans, yan. Sa workplace namin, marami din akong mga Mexican friends. At iba pang mga lahi. Friendly rin naman ako outside the work. May mga friends din naman na mga ibang lahi din. Like, Mexicans. Yung kilala ni Ate Risa, kilala ko din. Kaya yun, kasi pag may party yung Pinoy, nag-invite kami ng yung mga ibang Mexicans or ibang lahi din. Doon, nagkakilala, naging close, naging friends. Yung culture ba ng Mexican tsaka ng Filipino, halos magkatulad? Actually, oo. Like sa foods, kung sa ating mga Pinoy kasi, parang karaoke, kung sa atin, yun yung culture natin. Sa kanila naman, dance. Talagang, as in, Walang ka ng hininga sa At saka super nag-enjoy sila sa parang buong party. In conclusion, ano yung na-realize natin when it comes sa friendship dito sa Germany? Ano yung mga dapat natin consider? So, friendship ba, like, in general? Or like friendship lang sa mga lokal or like sa mga foreigner? Sa mga Pilipino, like, lahat kami ditong Pilipino, magkakaibigan. So, lahat dapat tulungan kami. Yun yung key. Ayun, pakikisama, walang hilaan. Ganon. Dapat itulungan mo yung isa't isang mag-grow. Ganon. Tapos sa mga foreigners naman, wag ka munang masyadong magtiwala siguro sa kanila, parang ganun. Question pa rin kasi hindi natin alam kung ano yung nila kung ano ba yung pagkatao nila. Watch out lang. Pero so far naman, mababait naman sila. Na-realize ko, don't be insensitive. Kahit na gano'n na kayo ka-close nung lokal man yan, maging sensitive ka pa rin sa nila. Mararamdaman nila. Sensitivity talaga ang kailangan mo pahalagahan. Kung gusto mo friends talaga ng syempre,
communication talaga. Language is the key. Kaya nga lang problema, hindi nga ito marunong. Oo, talaga. Tapos magkaiba. Oo. Oo, language is the key. Oo, language is the key. Ganun talaga. Although okay naman talaga di mga kasamahan ko, ganyan. Kaya minsan pag nagjo-joke sila ganyan, since wala akong ma-share, tatawa na lang ako. Yun na lang din talaga ang contribution ko. Ito para sa akin ha, relationship such as friendship is vital. 'Di ba? May Hindi. Sa akin lang 'yon. Ayun lang yung realization ko. May kasabihan nga tayo, 'di ba? No man is an island. In all aspect din, kailangan din naman natin ng friends, 'di ba? Hindi naman natin kailangang sarilihin lang lahat. Pero when it comes to being friends with local, be mapili ka lang din. And hindi naman din kasi lahat sa kanila is available. So, mafe-feel mo naman yun kung ka-friend ba to, mapagkakatiwalaan ba to, or friend niya din ba ako. Sa age natin no, yung pinipili na kasi natin yung circle of friends. Siguro yung talagang maasahan sa na lang siguro. Yun na lang yung natin yung mindset. Siguro sa pagiging friends sa ibang lahi or sa local, hindi na siguro siya yung talagang friendship na kahit magkatampuhan kayo, ganun, hindi na siya siguro yung ganun ka-issue. Yun nga, gaya ng sabi ni na yung pakikisama is pa rin, sobrang importante pa rin. Papakinggan mo yung isa and papakinggan mo yung isa, pero hindi ka magsasalita. Sobrang proud lang ako sa iyo. As a mother. Ako din. As a mother. Ako din. Kasi akala ko hindi siya magsasalita talaga. Make your mama proud. Kung may dahilan man tayo kung bakit tayo hindi nakikipag-friends sa mga lokal o super friends tayo sa mga lokal at sa mga foreigners na katulad natin dito sa Germany, ang importante pa din ay nakikisama pa rin tayo at may effort tayo at may sensitive tayo sa mga katulad nating mga tao at nagwo-work dito sa Germany. Andito tayo para magtrabaho at andito tayo para kumita ng pera in the first place. Pero kailangan pa rin nating tulungan yung bawat isa, lalong-lalo na yung mga kaibigan natin at mga Pinoy dito sa Germany. Nating ipairalin yung crab mentality na matagal na natin sa kultura meron tayo. So yun lang guys, maraming salamat sa Munich friends natin at sana nag-enjoy kayo sa video natin, sa vlog natin for today. Tulad ng lagi kong sinasabi, hamunin man tayo ng panahon, maraming dahilan para bumangon. Ako po si Eko at ito ang kwento ko, and remember, stay cute. Bye! Parang may nang tapat sa trabaho natin. Ayaw makipag-friends! Ano talaga game?